Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to Overtime. This is Maricel Casino Rivera. And again, let me welcome Attorney Oscar Oca Moreno. Sir? Yes, salamat maing hapon diha. Good afternoon and good afternoon everyone. And welcome to another episode of Overtime. This is a daily talk show on Facebook and YouTube for an hour or so, subject to adjustment with overtime, no? From 1:30 in the afternoon, from Mondays to Fridays. And this afternoon, we are very, very fortunate. We have a special guest who is with us. And wow, Sel, we will explore into his world, no? The world of writing for TV shows, all varieties, no? Yes. All for comedy or serious or what have you, and then films and other media. And so he writes. So he is not seen on the screen, but he is the life. He brings life to the program. And let's explore his world. And kami po ay nagpapasalamat for his accepting our invitation. Sel, please do the honor of introducing our special guest. Yes, thank you very much, Attorney. Our guest this afternoon, with over 22 years of experience in comedy writing across both narrative and non-narrative formats, he has amassed a wealth of expertise. Having spent the last 15 years as a head writer for ABS-CBN, he has also collaborated with GMA and Viva Entertainment. He's highly confident in his ability to contribute significantly to the success of any company he works with. Among his experiences includes filmography, and he was also into TV shows. And he was head writer of Gawin Bulilit, Home Sweet Home, Usapang Lalaki, Alamat ng Ano, Tawa-Tawa Together, Happy Together. And he was also writer and creator of Funny One, It's Showtime, and senior writer of Banana Sunday, of Banana Split of ABS-CBN, Sunday Kada of TV5, The Wall Philippines TV5, and writer and producer also of Coffee Break on ABS-CBN Mobile, and It's Showtime Lenten Specials Bitaw and Jefferson of ABS-CBN. He was also teleplay writer of Okay Fine Whatever, Bida si Mister, Bida si Bisis, Arriba Arriba, Love You, Aalog Alog, Parikoy writer, and Bubble Gang of GMA, Classmates ABS-CBN, Yes Yes Show ABS-CBN, Ang TV2 ABS-CBN, Good Time of ABS-CBN, Quezon Avenue of ABS-CBN, Going Bayabas of Channel 13, and Gags Must Be Crazy of Viva Vintage 13, and Wow of Channel 13, and Unang Hirit of GMA. Ladies and gentlemen, let's welcome Sherwin Venida. Good afternoon po. Welcome to Overtime. Good afternoon. Good afternoon, Attorney Oca and Ma'am Maricel. Thanks for having me. Sherwin, kami po'y nagpapasalamat taos puso na tinanggap mo ang aming invitasyon. And first time na to karon mga mahigit 1.5 years na tayo, Sherwin, Mondays to Fridays. And ngayon tayo naka-guest ng yung writers. So pero sa kanya lahat, no? Lahat. Comedy writing is just one of them, pero ang dami pa. And siguro ang anuhin muna natin, Sherwin, taga saan ba si Sherwin Buenvenida? Saan ba siya pinanganak? Where did he grow up? By way of starter, Sherwin. Opo, tubong Bulacan po ako ang mga kamag-anak ko po ay nasa Plaridel, Bulacan. Meron po sa Marilao, Bulacan, may Kawayan, Bulacan. Halos lahat po ng paligid ng Bulacan, nandun po yung mga kamag-anak ko. So, Bulakenyo po ako. Wow. And talking about Bulakenyo, balagtasan yan, Sherwin. Opo. Talagang, pure
Paano mo ba sabihin yan? Pure Tagalog or pure Filipino? Filipino po yata kasi ay meron ng kasamang mga ibang lengguwahe like, English, eh. Kapag Tagalog po medyo puro. Siguro po Filipino kasi may Taglish na tayong ano, eh, sa salita natin. Siguro nag-umpisa ka sa Balagtasan. Is that a correct guess? Attorney, hindi pa po yata ako buhay sa mga balagtasan noon. Ang inabot ko na po yata yung mga rap battle na. Oo. Mm, Yeah, pero layo. pwede mo kami bigyan ng sample, Sir Win, yung napakalalim mo na Tagalog na yung Tagalog Bulacan, markang Bulacan. Sa Bulacan po kasi, meron kaming tono na nawala. Nawala na yung tono ko nung nag-Manila ako, eh. May tono po yan, eh, na 'pag nasa Bulacan ka, isang linggo ka lang, ilang araw ka lang nandun makukuha mo na ulit, eh. Hindi ko na po makuha yung tono na yun, eh, na wala na sa akin, eh. Pero ganun po sa Bulacan, eh, mapunta ka lang ng isang linggo nandun na ulit yung ano mo, yung accent mo. Hindi ko na po makuha ulit, eh. So you grew up in Bulacan, doon ka Mm. nag-elementary, high school, and college sa Sherwin. Paliwat-liwat po kasi kami dahil that time yung lola ko, nag-ano siya, nagpapagaling siya. So, minsan nasa Maynila kami 'pag nagpapagamot siya. Tapos nirekomenda ng doktor niya na dapat nasa probinsya ka, gano'n. So, bumabalik kami ng Bulacan. Nag-elementary po ako ng Bulacan, Pulilan, Bulacan. Nag-high school po ako sa Malabon na, then college po sa Baliwag, Bulacan naman. Paganon-ganon po ako ng ano, eh, ng lugar, eh. And then ang college mo, Baliwag, Bulacan po. Baliwag, Bulacan. I see. And then nakakaano to me ang Bulacan is dahil ano ko lang ang Bulacan sa of course Francisco Baltasar, no? May mga kaibigan din ako, Sherwin, na talaga Bulacan, talagang Makata, no? Galing. Gusto kong iba ang iba ang sa unang panahon kasi yung mga may sayawan sa mga bayan, no? And kahit dito sa atin, Sherwin, dito sa Mindanao, normal nung araw na merong Makata na magbibigay ng mensahe, no? Para sa Rayna, yung mga ganon, no? And part ng programa na yan, no? Pero iba talaga sa Bulacan. Yung Balagtasan, no? Pero bata pa si Sherwin, hindi na din. Pasensya na, hindi ko na maano yung ano ko, eh. Pero yung parents mo, magaling siguro mga makakata siguro, mga parents mo or mga tito mo, Sherwin. Opo, siguro po. Although matagal na rin po sila sa Manila. Yung mga kamag-anak ko po sa Bulacan, ayan, kanina kausap ko lang sila, manood kayo ng overtime. Yung mga yon, malalakas yung punto nun, eh. Pagkakausap ko yun, yung punto ng Bulacan, nandun pa sa kanila, eh. Ayan, nanonood sila niyan, nanonood sa atin sa Bulacan, mga taga Plaridel, Bulacan, mga pinsan ko, nandyan sila. Wow, mga Buenvenida, apelyido. Buenvenida and Tuazon po, mga Tuazon, yung middle. Tuazon. Paano ka naman napasok, Sherwin, sa writing? Or, how did you start? TV? And then, anong particular field? Diretso ka na sa comedy or hindi pa? Comedy po ako agad kasi nakita ko lang po no'n, naalala ko, meron lang naghahanap sila ng gag writer po, joke writer sa Channel 13, sila Direk Altantay and Direk Bobot. Nagpasa po ako ng sample material that time sa kanila. Ano pa po no'n, eh, wala pang email, eh. Fax machine pa ang ginagamit namin that time. Nag-fax po ako sa kanila ng sample materials ko, pinatawag nila ako, in-interview, tapos ayun natuto po ako kasi ng writing no'n that time, yung basic no'n.
nanonood lang ako sa kanila, eh, binabasa ko yung mga materials nila, nakikita ko na, ang haba ko pala magsulat ng mga jokes, yung gano'n. Hindi pala dapat kasi ang jokes medyo precise siya, eh, medyo sukat yung salitang ginagamit, yung mga gano'n. So, dun na po ako natuto. Yun po ang unang show ko sa Channel 13 kila Direk Bobot and Direk Altantay. Sila po ang unang nagbigay ng break sa'kin. Ang galing. And then, wow, how I wish na meron tayong mga Clips. May clips ka ba? samples ng mga jokes mo. If you want. Pero, yeah. Yeah? Yes. Sir, pag yung mga jokes mo na sinusulat mo, nadi-deliver ba ng artista exactly how you imagined it? Maganda pong tanong yan, ma'am. Kasi, ngayon po kasi nag-stand up ako. So, yung lahat ng jokes ko, ako nagde-deliver sa harap ng live audience. So, sukat ko siya na i-deliver how I wrote it, eh. Pero yung sa ano po, sa TV or film, minsan po, may actors na talagang kinukuha nila talaga yung yung per line kasi naiintindihan nila na pag meron silang hindi sinabi na isang salita, nasisira yung joke or yung punchline nung yung dialogue. May mga artista naman po na ang strength nila, kukunin lang nila yung idea nung sinulat mo and then they will make it better. They will make it better. So, hindi nung una po sa totoo lang sumasama loob ko pag hindi na nasasabi ng tama yung or sukat or eksakto yung mga dialogue na ginagawa ko. Pero later on, I learned din na hindi lahat ganon, hindi lahat ng acting ay ganon. Alam mo si John Lloyd Cruz, talagang minsan kumakawala siya sa script pero alam niya po pagka yung dialogue na ginawa mo ay kailangan kada salita, maliliit na letra, kailangan niyang bigkasin kasi masisira yung thought nung mismong dialogue. Ganun po siya. Sherwin, nung panahon ni Dolphy, hindi ka pa nagsusulat noon. Isang karangalan po na nakatrabaho ko si yung hari po ng comedy si Tito Dolphy sa Quezon Avenue. Nabanggit po yung show kanina. So Ayun, nakatrabaho ko siya for a year. Quezon Avenue. Apo. Anong experience mo kay Dolphy, Sherwin? Nako. Si Tito Dolphy po ay diplomatic na komedyante. Diplomatic po siya. May mga komedyante po kasi na pagka ayaw nila yung script mo, ayaw nila talaga yun. Sasabihin nila sa'yo ayaw. Si Tito Dolphy po kasi, meron siya nung, sabi niya, parang nagawa na natin to. Meron siyang way how to reject the idea without hurting the writer. So nakakatuwa sa kanya yun na bilang Tito Dolphy, meron siyang, alam mo, parang nagawa na natin to eh. Maganda to, kaya lang nagawa na natin. Yung gano'n na how to reject. Tapos pagkapos sa meeting, ano siya eh, accommodating siya, nakakakwentuhan mo. May favorite restaurant siya na laging doon niya, gusto nag-meeting, andun kami lagi. So maganda, masaya po yung experience ko with Tito Dolphy po talaga when I wrote sa Quezon Avenue for a year din ata yun. Yeah. And siguro yun, yung punchline mo, no? Gusto ko maano. Yeah. May ano ba yun dyan? Pero ngayon, Sherwin, na stand-up comedian ka na. Opo. And anong mga topics na ginagamit mo doon sa mga shows mo? Yun nga po yung pag stand-up comedy kasi. Ito po yung experience ko sa stand-up comedy. Yung sinusulat ko for TV, nasanay ako ng mainstream TV eh. So, alam ko na bawal yung ganito, bawal yung ganyan. So, nung nag-stand-up comedy po ako, lahat ng material ko, hindi pwede sa TV. Kumbaga, po ako, na-excite ako na, pwede ko walang gawin to sa TV. So, pagka po ganyan na hinihingan ako ng sample ng stand-up comedy ko, hindi ko alam kung ano yung pwede kong sabihin na pwede sa TV. Pero may sample po ako ng isang joke ko na alam ko nag-viral yun eh.
yung ang eksena po niya ay ano, nasa ah, meeting ng mga katipunero, parang gano'n. Meeting ng katipunero. Tapos, Okay. sinabi nung leader nila na, alam ko pamilyar sa inyo na sinabi nung leader nila na, "Punitin natin ang ating mga sedula." Ah, So, nandun lahat ng katipunero. Pinunit nila yung sedula nila, sumunod sila, eh. Pinunit nila. May dumating silang kasamahan. Sabi ng kasamahan nila, suprayan mo. Alam ko na kung paano tayo makakakuha ng baril. Sabi ng supremo, paano? Kailangan lang natin ng sedula. Yun lang siya. Tapos sinupulot nila yung sedula nila isa-isa. Nasa ano po yan, nag-viral po yan sa isang movie. Kinukuha nila ulit yung mga sedula nila, yung gano'n. napunit na ng sedula. Napunit Oo. na eh. Hindi ba nauubusan ng jokes? Sa kadami-dami ng scripts na ginagawa niyo po. Yun po yung una kong fear, eh. Ma'am, unang fear ko nung nagsisimula ako as a writer, sabi ko, siguro 1 year lang ako dito. Sabi ko 1 year lang ako, mauubusan na ako dito. And hindi po, kasi parang kumbaga, may mga jokes po na siyempre hindi mo na siya pwedeng ulitin, yung joke ang sinulat mo. Pero yung Yeah. structure niya, you can do it again, yung structure niya, yung kumbaga kung paano mo siya sinulat, yung pinaka-backbone ng joke, yun pa rin naman po siya, eh, na iniiba mo lang yung punchline, yung setup, yung premise mismo. So, iba siya, eh. So, feeling ko sa after, ilan na ako, 25 years, feeling ko hindi pa naman po ako nauubusan ng mga jokes. Yeah. Sinong, I don't know whether this is a fair question, no? Pero, siyempre, gumagawa, susulat ka ng joke, pero iniisip mo rin ba kung sino ang mag-deliver noon? And, or do you have a particular style for this particular actor or yung ganon ba? Yung depende sa who will deliver the joke, Sir Win? Opo. Meron po, isa po yan sa tinuturo ko minsan sa mga workshop or masterclass na kailangan kilala mo talaga yung nagde-deliver, eh. Kasi kumbaga, nagsusulat ako nun sa Banana Sunday ng mga adult yung mga comedians namin, pero nagsusulat ako at the same time sa Going Bulilit na puro bata yung artista. So yung Okay. materials ko po or materials ng isang writer kasi, kailangan mo siyang alamin kung kaya ba niyang i-deliver 'to, ano ba yung style ng artista mo. Kasi sayang po siya, eh. Kung magbibigay ka ng material, halimbawa sa bata, meron kang iisipin mo na kaya ba niya 'tong i-perform, ano ba yung mga limitations ng isang bata pagka nag-deliver ng lines. So, kailangan mo lang pong gumalaw sa parameters na yun when you're writing. Yun po yung diferensya niya, eh. Kailangan mo alamin yung strength ng actors and performers sa pinagsusulatan mo bago mo isulat yung script. Kasi kung ganun, kung hindi mo siya iisipin, parang libro lang siya na walang nagpe-perform nung material mo, ganun lang siya. Pero when you're working with an actor kasi, kailangan alam mo yung strength and weaknesses ng performer mo. Parang ganun po. Yeah. And sa Koan, Sherwin, Tito, Vic, and Joey, nakasulat ka na for them? Hindi po yung sa tatlo, pero nakasulat po ako kay Bossing Vic na nag-Star Cinema siya, eh. Silang dalawa ni Bea. Ako po yung nag-screenplay ng movie niya, eh, sa ano ba yung title nun? May Dr. Quack ba yun? Silang dalawa ni Bea yun, eh. Si Bea, si Vic, tsaka si Jose, si Wally. Yun, sa ano po. So, siya lang po yung nasulatan ko, alam ko po. Yung dalawa po, hindi po, eh. Sayang, hindi ko sila nakatrabaho. Oo, pero ano rin, di ba? Ano rin yung nasulatan mo itong mga magagaling mag-deliver, no? Gagaling mag-deliver. And tatanong ko siya before we started the program kung nakasulat na ba siya for politicians. Nabanggit niya. Para mga gag shows. Hindi, yung sa campaign. Sa kampanya. Campaign, Meron no? bang ganon? Meron po. May nagpapasulat.
Pero ang yun nga nakwento ko kay attorney kanina yung ano lang si Congressman that time alam ko si Mike Defensor. Ang nag-handle sa kanya si Tito Boy Abunda, parang nag-campaign manager sa kanya. So, si Tito Boy Abunda, ABS-CBN, nakilala niya ako through ABS din. Kailangan, ang ginagawa po yata sa mga meeting minsan, mga kampanya, sa kung ano yung sasabihin ng kandidato, minsan may mga jokes na isinisingit doon na pwedeng gawin. So, yun po yung ginawa ko nun kay Congressman. Nagpasa ako ng mga jokes na pwedeng ilagay dun sa ano niya, kung ano yung sasabihin niya dun sa mga kampanya. Yun lang po yung ano ko experience ko sa writing for politics so na ano. Yeah. Nakasama ko si Congressman Mike Defensor, Sherwin, ng 6 na taon. From 1998 hanggang 2004, no? And magaling deliver ng jokes, no? And ngayon ko lang na ikaw pa lang gumagawa. Magkita kami noon, sabihin ko sa kanya, Sherwin pa lang. Hindi na po ako matandaan. Actually, kilala ko po personally, attorney, yung sister po niya si Michelle Defensor. Kilala ko siya kasi stand-up comedian din po si Michelle. So kilala ko siya personally si Michelle. Yung naging, meron siyang younger sister na naging congresswoman din Siya pumalit sa kanya before sa ama nila na si Matt, no? Pero anyway, magaling din siguro. Alam mo, sa kampanya kasi, kailangan may mga punchlines ka Punchlines ka. Para, no? Kung Sherwin, kunyari, ikaw ang writer ni President BBM ngayon. Biro, situational, Sherwin, game ka ba? Game ka ba? Game ka ba? Ako po, sa totoo lang, lovable si BBM Kahit sa ABS kami noon na, kumbaga, magkaiba kami ng kampo. Ang presidente natin ay, hindi ko alam meron siyang charisma na hindi ko maipaliwanag si President BBM. So, feeling ko, kung kukunin naman ako bakit hindi po? Yeah, pero anong kunyari, you are asked to give a line. Ito lang. Na-on-spot ako na attorney Pwede bang attorney, ipasa ko sa inyo next week yung material ko na yan. or sinong senador ngayon na kung if you are asked, anong magandang joke ang i-deliver niyan? Senador ba, whatever, politician, or any celebrity that you may have in mind, no? And you are asked to deliver a line. What would that line be? Meron po akong ginawa dating joke para sa ex-president natin na dineliver niya sa Banana Sunday kay ex-president kay Digong po. Duterte. Kay Duterte. Sorry, hindi ko po maano ibang mga senators natin. Meron po ako noon na tawag dito. Siyempre, hindi ko po alam kung sinong natin. Pero si President po dati ay nagmumura siya, di ba? Nagmumura siya nagmumura siya. Tapos, alam ko, yung sketch ko kasi is a longer form of joke hindi ko na maalala kung nasa siya Got Talent, sumali sa Got Talent si Duterte. Parang ganon yung setup po niya. Na tinanong siya ng mga judge, anong talent mo? Tapos sinabi lang ni Duterte, kaya kong hindi magmura sa loob ng 10 seconds. Parang gano'n. Gano'n lang yung gano'n niya. Tapos binilangan siya. Sige nga, gawin mo. 10, 9, 8. Wala bang 1, sabi niya. 3 naman, ang tagal naman niya. Nagmura na siya agad kalagitnaan nung set. Ang nag-deliver po nun si Jobert Austria. Yung isang comedian. Siya po yung gumagaya kay President Digong that time.
Galing, Yeah, yeah. 10 Yeah. seconds na hindi magmura. Hindi nagmumura. 5 seconds pa lang nagreklamo na siya, eh. Ang tagal naman. Ang galing. Ah, Ang galing eh. trademark na niya. Sherwin. Wow. Where do you, saan mo ba nakukuha ang idea, Sherwin? Anong nakaka-inspire sa'yo? Ano ang, sa comedy writing, saan ka kumukuha ng idea and inspiration? Sa ngayon po kasi sa mga depende sa sinusulat. Halimbawa kung mga jokes or gag show yung maliliit lang. Usually natural ko na nangyayari na pag mayroong isang sitwasyon, naiisipan ko siya ng punchline na paano kung ganito nangyari dyan. So doon nagsisimula yung joke ko. Pero wagka pelikula naman or medyo mahabang shows, yung ganon. Natutunan ko po ito kay Charlie Chaplin, no? Yung sakit at saya, magkasama siya, eh. Side by side siya, sakit at saya. Depende lang sa'yo kung nasa ang lente ka nakatingin. Kung mas malapit ka o mas malayo ka. Kumbaga, ang explanation niya, yung sakit at saya ay pareho halos, depende lang kung nasaan ka. Halimbawa, may isa pong naglalakad, nadulas sa saging. Sa balat ng saging, nadulas. Kung kayo po yung nadulas, masakit talaga yon. Pero kung kayo yung medyo malayo na nakakita nun, nakakatawa yon. Parang ganun po niya yung ine-explain, yung joke na yun na. So kami po, as a comedy writer ako, nakikita ko minsan yung nakakatawa sa maliliit na pain na pinagdadaanan natin bilang tao na tawanan kaya natin to imbis na malugmok tayo sa problemang to. Parang ganun ko po siya minsan nakikita. Ang galing, ang lalim na nun, Sel. Oo. Sir, sa lahat ng mga artista, sino ang na-experience mo na talagang pag nagbibigay ka ng linya sa kanila, kuhang-kuha talaga nila? Ayun po na sinuwerte ako na kung siyempre si Tito Dolphy po, ano siya, may ganun silang disiplina, hindi ko po alam kung old school discipline yun na kumbaga ganito po kasi yung sistema niyan, eh. Hindi ako magbibigay ng script na babasahin lang nila o kakabisaduhin nila. Pag-uusapan mo namin yung script na yon at pagka napagkasunduan namin, i-deliver niya yon per letra ngayon. Kasi nagkasundo na kami doon, eh. Parang ganun po yon. Isa rin sa magagaling talaga na yun, si John Lloyd. Meron siya tinatawag kasing play for truth comedy, eh. Hindi siya nagpapatawa. Ang nakakatawa yung nasa sitwasyon siya na nakakatawa. Seryoso siya dun sa nangyayari. Ang nakakatawa yung nasa paligid niya. So isa yung sa favorite actor ko talaga si Tito Dolphy at si John Lloyd sa comedy. Yun po yung strength nila na yung material napapalakas nila. Pero may mga comedians si Jobert Austria na bibigyan mo lang siya ng sitwasyon. Siya na bahala doon. Nakakatawa na yung gagawin niya. Actually, nagba-viral na yun, eh. Nung may isa siyang ginawa na sinulat ko na eksena na nag-viral na yun, eh. Yung hinaharanan niya si John Lloyd tsaka yung leading lady ni John Lloyd. Wala naman sa script yun na kung ano yung gagawin niya, kung kakantahin niya. Sinabi ko lang basta, may kakanta ka dito. Sinabi na, kakanta ka dito. Nung kumakanta na siya, tawanan na sila ng tawanan kasi ini-invento lang niya lahat ng dialogue niya, ng lyrics ng kanta niya. Kasi may eksena pa po doon na sabi ko, sabihin mo yung title, sabi ni Jobert, anong title ng song ko? Sabi ko, bahala ka na kung anong title, mag-invento ka. Tapos sabi ko, hanggat hindi sinasabi ni John Lloyd na, ang ganda ng title, huwag kang titigil na pagsabi ng title. Si John Lloyd naman, alam niya na hindi titigil si Jobert na magsabi ng title hanggat hindi niya sinasabi yung dialogue na yon. So, anong nangyari, biniti ni John Lloyd yung sinabi niya na, ang ganda ng title. So, yung title po ng kanta, ang haba, mas mahaba pa dun sa kanta. Kasi hindi siya pinipigilan ni John Lloyd. So, yun po yung strength na, alam ko na si John Lloyd, ganyan yan. Alam ko si Jobert Austria, ganyan. So, alam ko yung strength nila as a writer. Alam ko kung paano sila mag-work sa isang eksena. Parang ganun po yung
Yeah. Sa production crew, merong director, di po ba? Opo. Is there a time or nangyayari ba na yung mga sinusulat mong script binabago ng director? Opo. Usually nangyayari po 'yun, depende sa style ng director. Si Direk Bobot po kasi, gusto niya kung ano yung nasa script, hindi babaguhin. Kasi ang disiplina ni Direk Bobot, nakakatawa na yung script, eh. 'Pag dinagdagan mo masisira yung timing niyan, masisira yung comedy niyan. So, puwede mo siyang dagdagan paunti-unti at kumbaga kumbaga ipapaalam mo sa kanya para alam niya kung anong gagawin. May gano'n pong direktor at may direktor naman na tulad ni Alcantay tsaka ni Randy Santiago. 'Pag nandun na kayo sa eksena, kung ano yung script, kumbaga hindi halos ang susunod yun, magkukuwentuhan kayo. Kung ano yung lalabas sa kwentuhan niyo, yun yung gagawin niyo. Guide lang yung script nangyayari. Gano'n po siya, depende sa direktor kung ano yung atake nila. Nag-a-adjust po na yung writer. Yeah. Sir Win, yun namang mga serious stuff, no? Nagsusulat ka rin noon. Yung movies, ganyan, or may halo rin pong comedy usually, eh. Meron lang po akong na-produce na Lenten series sa Showtime, yung drama siya konti, medyo drama siya, na yun lang po yung halos medyo ibang genre na naisulat ko. Mostly, may mga series ako sa ABS, drama siya, medyo suspense, pero comedy pa rin po halos yung backbone niya, eh. Parang 40%, 50% comedy pa rin po siya. Yeah. And, wow. Gano'ng katagal, if I may, Sige, sir, go ahead. gano'ng katagal po ang pagsusulat ng isang script? Like, let's say, ang shows, may mga shows na daily, di po ba? So, everyday, sumusulat po kayo? Opo, meron po kami napunta po ako lang sa CDO, napunta ako diyan nung naghahanap kami ng mga comedian sa Funny One, sa Showtime. Yun, daily po yun, eh. So, daily namin silang daily kami nagsusulat ng material sa Showtime. Pagka naman, usually weekly lang po, eh, ang mga shows namin, mga sitcom, once a week. Ang tanong niyo po ba kung gaano katagal sinusulat yung isang When you material? write it, yeah, like, in one Ah. material, mga isang araw or few seconds or a few minutes lang? Meron po siyang stages yung script, eh. Kung storyline lang po, yun po yung parang isang pahina lang ng kwento, hindi pa yun yung script talaga. Gagawin mo po, usually 1 week po yan, eh. Gagawin mo halimbawa siya ng Monday, yung storyline na yun, babasahin niyo lahat. The next day, pagmi-meetingan niyo, anong pwedeng baguhin, okay na ba 'to? Pagka napag-agreehan niyo na, gagawin niyo po siyang, ang tawag po sa next stage niya ay sequence treatment. Wala pa po siyang dialogue, pero yung storyline, ano na yun, sabihin natin nasa 10 pages na siya, na may mga location na, may mga eksena na. Ito ang eksena sa bahay, anong ginagawa diyan? Kinukuwento mo lang yung ginagawa. Nag-uusap yung pamilya diyan, may dumating na ganito, susunod na eksena sa labas, gano'n. Sequence treatment po ang tawag do'n. Tapos kada eksena, pag-uusapan niyo o titignan niyo kung, lagyan kaya natin ng jokes 'to, itong dito sa bahay o nasa kotse sila, lagyan kaya natin. O sige, ganito, ililista ngayon yun, ililista na yun. And then the next meeting, isusulat mo na ngayon yung may dialogue na base sa napag-usapan niyo nung last time. Yun na yung mismong teleplay na tinatawag. May dialogue na yun, may location, may description kung paano gagawin ng director yung isang eksena. Teleplay po yung tawag doon. Kasi sa pag pelikula naman ang tawag ay screenplay. Yun po yung pagkakaiba nun. So, most probably, ang isang teleplay po ay inaabot isulat ng kumbaga ang duration niya ay 1 week, pero ako, kumbaga yung writer, isusulat lang siya, uupuan siya, feeling ko yung isang script,
siguro ako kasi 3 to 5 hours yung isang script. Matatapos mo siya, depende kung gustong-gusto mo yung istorya, mabilis lang yun eh. Pero pagka hirap na hirap ka, talagang isang buong araw mo siyang nakaupo ka, wala ka bang nakatitig ka lang sa computer mo, wala ka na isusulat eh. So yung process po, Nakaka-experience, yeah. Oo. sige po. Nakaka-experience po ba kayo ng sinasabi nilang writer's block? Yun po yung Parang um, wala kang maisip kahit anong gawin mo. meron po, Parang madalas po din yun. Kasi iba, may mga sistema sila na tatayo. Punta muna, lalabas muna, mag-iikot sa mall, tatawagan mo na yung mga kaibigan nila. Ako kasi hindi ko po yun, meron akong sistema na pagbalik ko kasi, ako rin yung susulat nun. So meron akong sistema na huwag kang tatayo dyan hanggat hindi mo natatapos yan. Meron akong ganun. Sarili ko lang po yun. Sarili kong style yun na kung ano man yung roadblock na hindi mo matawid dyan, kahit umalis ka, pagbalik mo, yun pa rin yung roadblock na ano. Sa akin lang po yan, sistema ko yun. Na nag-work naman po kasi sabi nga ng ibang writers ko, inaabot sila ng, yun nga, 1 day, 2 days to write a teleplay, isang script. Ako kasi, siguro mga, ano na, matagal na yung 5 to 6 hours na yung talagang hirap na ako na hindi ko siya hindi umaandar yung storya. Pero mga ganun lang po siya. Siguro at the most 5 hours. yes. Yeah, Ano talaga yung screenplay and teleplay. teleplay. Kanina nga dito sa Sherwin, Mm-mm. dito sa write-up, I wanted to ask that, no? Dahil dito sa mo, merong filmography, merong head writer, senior writer, writer and producers, and then meron ding teleplay writer. Yung sabi ko, bakit ibang classification ang teleplay writer sa yung iba, no? Yun pala yung Opo. reason niya. Teleplay writer po kasi yung workload niya ay easier kasi you're writing for siguro 42 minutes na show. Compared to a movie, a full-length movie na almost 2 hours. So yung deliverable po ng isang writer sa isang teleplay, siguro nasa ano lang yan, 20 to 25 pages. At the most 30 pages. Pero ang isang movie, ang isang screenplay po kasi ay inaabot ng 100 pages mahigit. So magkaiba po siya talaga ng workload. Yeah. Pero ang stand-up comedy shows mo, Sherwin, how often do you do that? Madalang lang po. Actually, ginagawa ko lang siya talaga para po siyang para siyang gym para sa utak ko na pagka medyo para lang nare-refresh na nagagamit ko yung muscle ng utak ko sa comedy, kaya ko siya ginagawa. Nakakasama ko po alam ko nag-show sila Attorney Ed Chico diyan sa CDO last time, hindi lang ako nakasama. Ganun ko lang, hindi po siya ganun kadalas. Siguro mga once a month ang show ko lang na tinatanggap din. Mga ganun lang po siya. Tapos mga 15 minutes na material for a show, for a live audience. Yun. Sir, ang ibang mga kwento, kasi alam natin yung screenplay, teleplay, naka-anchor yun sa imagination din ng writer. Depende yun sa kwento. Pagdating po, sir, sa global competitiveness natin, kumusta naman po yung mga screenwriters natin? Are we that competitive already? Medyo yung market po kasi niyan, inaaral pa ng mga Filipino content creators natin. Kasi explain ko po yung kumbaga yung mga dilemma ng mga ng Star Cinema or other content creators natin na nagtatry na mag-create before po to ng streaming na available na tayo sa Netflix, sa tawag dito, sa Amazon Prime.
meron pong dilemma noon ang ano kaya hindi makapasok sa international, hirap makapasok sa international. Kasi kailangan po siyang mag-hit muna dito sa Pilipinas bago natin siya maibenta abroad or internationally. Kaya lang magkaiba po siya ng market at magkaiba ng genre or content na hinahanap yung mga tao. Halimbawa, kung malakas ang horror dito sa Pinas, sample lang po 'to, although horror is universally ano naman, kumbaga yung demand ng audience ay malakas. Sample lang po na kung horror dito at drama sa international, 'wag gumawa ka dito ng, tawag dito, wag gumawa ka ng drama para ibenta internationally. Hindi ka kikita dito dahil ito yung hinahanap ng ano, ng Filipino audience. So, ang mangyayari, iki-cater mo muna yun dito para magkaroon ng leg yung ano mo, yung material mo or yung content mo. Kaya lang pagdating mo internationally, hindi naman yun yung gusto. So, yun yung dilemma noon ng ibang, studios, Producers. 'no? Na ano po yun, na-break po ngayon dahil nga ng mga streaming ng nakakabili na agad sila. Nabibili na kumbaga yung Netflix or other streaming, okey lang yan na hindi dito internationally malakas yan. Basta locally, nakakakuha kami sa inyo, merong market diyan locally, okey na yun. Kasi ang dami ngayon tulad ng ang ABS and GMA, ang dami na nilang content ngayon sa Netflix, eh. Yes, yes. So, kahit papaano nakaka-compete na tayo, tsaka nag-a-outsource na po ang Netflix and Amazon Prime ng mga studios dito locally, eh. Kasi ako meron po akong personally may ginagawa ako ngayon, hindi ko pa po puwedeng sabihin dahil may NDA na pinirmahan kami. Bandang April 'yan, lalabas na 'yan. Amazon Prime, maganda po yung show kasi halos lahat ng comedians na sikat sa Pilipinas pinaglaban-laban nila sa isang, Oh. although hindi ko na masabi kasi baka masabi ko yung concept. Pinaglaban-laban ta's yung host natin, kumbaga sikat din na comedian, lahat ng comedians yung nagsama-sama. Eh, yung concept po na yun ay in-outsource from international. Kinuha nila yung local production dito para gawin yun. And nung ginawa naman po namin, nasa kanila na yung material, tuwang-tuwa sila, konti na lang yung comments nila, yun yung sabi sa'min, konti na lang yung comments nila kasi yung standards natin, kumbaga hindi tayo nahuhuli. Hindi tayo nahuhuli sa gusto nila, sa market nila na gusto. So yun po yung, nakatulong sa ating streaming. At kung tatanungin niyo po, competitive po yung ano natin, yung mga content creators natin dito. Unti-unti na po tayong nakikilala rin sa internationally. Paano naman po, sir, compensation package if baka medyo sensitive to, pero marami kasing, well, we have this perception naman na ang yumayaman lang sa industry ay yung mga artista. Kumusta naman po yung mga nasa likod ng camera? Like writers, for example. Ang writer po kasi dahil wala kaming manager, so kami mismo nagne-negotiate ng sarili naming rate, eh. Iba-iba po meron pong rate na ginagawa ang network, So hindi po? naman siya regulated. Or meron siyang parang rates talaga sa company, sa Opo, network. may ganun po siyang rate talaga na halimbawa ikaw ay writer ng sitcom, 'pag nagsulat ka, sa'yo yung bulk ng sweldo. Sa sitcom po kasi kung 10 kayong writers diyan, hindi kayo nagsusulat every week, eh. Isa lang po yung nagsusulat dun, eh, the other 9 po nagko-contribute lang, gano'n. So yung bayad po dun sa siyam na yun mas mababa, lower than the writer itself. Gano'n po siya. So iba po yung rate po na yun, meron po ang ABS or other networks kahit ang GMA, may rate card po sila. May rate card sila na kung ikaw ay teleplay writer, head writer, parang company ano rin po, yung hierarchy niya sa pay, gano'n po, may mga bracket po siya. Yeah. Tapos May security of tenure. Ayan. Tenure. Wala. Sa ano Dependent. po kasi independent ano po talaga ang writers, eh, independent contractor lumalabas, IPC kami, eh. So, pagka wala kang project, wala talaga, maghihintay ka ng ano, ng other projects, 'no.
So yun ang challenge Yeah. din kasi sa industry kasi wala siyang security of tenure. Depende sa project. Yeah, Depende sa pero project. ang market, lumalaki ang market, no? Mm. Kumusta ang quality ngayon sa stand-up comedy shows, no? Siguro nag-umpisa yan, Sherwin, mga 1980s, di ba? 70s pa nga, meron na yan eh. Ang stand-up sa ano po ba, attorney, sa Pilipinas po? Pilipinas, oo. Mm. Ang alam ko po Seven- nagdala dito, alam ko po sila, sino po ba nagdala dito niyan? Alam ko may mga nagdala niya dito ng stand-up nun, hindi lang siya kinakagat pa as in parang ngayon na Oo. halos lahat po ang stand-up comedy po ngayon talagang ano na tawag dito, every weekly po may mga shows na, actually hindi po Yeah. weekly, halos everyday may shows po ang mga stand-up Yeah. comedian ngayon, iba-ibang Oo. bars. Kaso we have our own po na homegrown Filipino comedian na nasa Netflix na ngayon. First ano siya, meron siyang Netflix special, kauna-unahang homegrown Filipino. Meron na po sa Netflix, alam ko, malapit ng ipalabas yun. So, nabibigyan na tayo ng pansin din. I mean na yung stand-up comedy scene, malakas po ngayon, ang daming batang bagong magagaling, ang dami ng market, naiintindihan na nila yung naiintindihan na nila yung ano ba yung stand-up comedy. So, may market na po siya talaga. Yeah, yeah. In fact, kahit nga sa labas, no? Mga Pilipino or may Filipino blood, sumisikat na rin sa labas. Maganda ba talaga ang sense of humor ng Pilipino or anong tingin mo, Sherwin? Sabi nila madali daw talaga patawanin ng Pinoy, sabi nila. Sabi nila, pero actually masayahin ng Pinoy kasi gano'n tayo, 'di ba? Yung Oo. nakikita mo bumabagyo, baha, 'pag nadaanan ng camera kumakaway, nakangiti. So masayahin tayo talaga. Minsan inaanod na yung bahay nila, 'pag nadaanan ng camera babati pa, "Hello, hello, hello sa inyo diyan." So nakikita natin talaga yung nakakatawa sa isang bagay na malungkot, gano'n ang Pinoy, So feeling ko ano talaga tayo, masayahin tayong tao. Yeah, yeah. Yeah, and problema nahahanapan ng Itawa mo ang linya problema. na pinagtatawanan natin, no? Yeah, itawa mo ang problema. Yan. Pero sir, pag sinabing comedy writer ka, comedy writer lang or pwede rin gumawa ng drama or action or kung ano-ano pang ibang klase? Ano po siya, kumbaga ang training po ng isang writer kasi, kami po ay trained to write any genre. Yung training po talaga niya ay siguro kilala naman po natin si Ricky Lee, no? Si Ricky Lee, Yes, yes. kumbaga pinakasikat naming writer talaga nating writer. Yung kami, kaya po. Yung kami as comedy writers po, yung ano namin, trained din po kami kay Ricky Lee. So yung narrative namin, yung storytelling namin, grounded sa kumbaga pwede kami magsulat sa ibang gaya nyo nga ng drama or action or any format. Na yung training namin kaya naming dalhin doon kahit hindi siya comedy. Same po siya ng training halos, yung fundamentals po niya, kaya nga pagka may mga workshop po kami or masterclass, 'pag nagtuturo kami, parang hindi siya comedy, kasi yung ang tinuturo mo yung structuring, na puwede niyang gamitin kahit saan siya mapunta, kahit sa social media, sa streaming o kung saang medium na magagamit niya 'yun kahit sa movies. Kasi yung training niya na 'yun structuring, Nasa sa kanya na 'yun or nasa producers na 'yun kung paano nila dadalhin yung kung saan nila dadalhin genre 'yun. Pero same training po halos siya. Yan. Yeah. Meron palang mga training talaga, meron training. workshops. Yeah.
Oo, long time ago nakapag-attend ako diyan sa kay Ricky Lee. Talaga po? Oh. Sa Mm. trip to Quiapo. Ah, I like to write. I used to write kasi pero noon alaw. bigyan mo nga akong Buti sample. na yun yan. Okay, may Ayun pala may sungam tanong eh. Hindi. Kasi may tanong ko yung mga nagsusulat ba sa teleplay at saka screenplay, pwede rin kayo magsulat for pocket books, di po ba? Mga pocket books. Ngayon, uso na rin ngayon yung mga e-books natin na mga Tagalog na, di ba? Nandun. Wala bang nagsishift doon? Meron, for a time, meron po yung, ano po yung application na online, hindi e-books po eh. Ano yung, ano to? Ida-download, may mga apps. Oo, mga app na, nakalimutan ko po yung tawag doon eh. Halos, naging source po siya ng ano rin eh, ng mainstream TV kasi may mga writers po doon na nagsusulat sila doon. Binibili yung ano nila eh, yung mga stories nila eh. Ano man tayo? Nakalimutan ko po yung tawag doon eh. Nauso siya dati. So, I wrote ganun din. Pero hindi na-publish. Unsa? What's the sin? Ano bang mag-pocket books ba? Oo. Di ba may mga Tagalog ng pocket books, may mga love stories. Yung mga, Nagsulat ka nun? pero hindi na-publish. Ayan mo na. Mm. So that's what I wanted a long time ago. Ganun ba? Screenwriter. But, those are the... Sample ka nga, be. Wag na. Yun ang sample. Binibili ko si Gigi Oo. Kasi sa school, I used to write. Anyway, wag na yun. Si Sir Sherwin ang natin. Topic natin. Yeah, but that's interesting kasi that's why I'm asking kung yung sa writer's block din kasi minsan, yung imagination kasi ng writer, minsan nandun yun eh. Pero pag minsan nawawala yung train of thought mo. So, yung kwento minsan matagal siya. That's why I'm also asking, gaano katagal? Kasi may mga writers na matagal na bubuo yung kwento. Yun ang parang pero sa inyo kasi, everyday nyo ginagawa. So, siguro yung sanay na yung brain ninyo, takbo ng utak, mabilis na. Kesa yung talagang yun, hindi talaga yun ang focus. Matagal makumpleto ang lahat ng chapters. Kumbaga, kung sa libro pa. Opo, sorry po. Yes. So, dumidepende po siya talaga kung books nga ang susulat mo. Meron kang konting luxury in time na pwede kang, kumbaga may writer's block ka, pwede kang mag-relax talaga eh. Kasi wag TV po talaga every week. It's like parang production line po siya na maiiwan ka pagka nag-ano ka. So, pag movies, may ganun ka rin konti. Pagka parang kaya isusulat mo isang movie siguro ng 1 to 2 months. So, meron kang time na pag na-writer's block ka, pasyal ka muna, basa ka muna ng libro, nood ka muna ng TV to inspire you. May ganun kang konting luxury. Kaya lang pag TV shows kasi talagang production line eh, na ang dami mong masasagasaan eh, na pag hindi ka nagbasa ng script, ma-delay lahat ng production na yun, ang pera ng kumpanya eh. So may ganung klaseng urgency pag sa TV ka nagsusulat. Ang isang challenge ngayon siguro, Sir Sherwin, compared before sa mga writers, dati kasi yung talent ng mga writers, ikaw lang yung, kukonti lang yung mga writers na pwedeng mag-explore ng isang storya. Sabi nga ni Ricky Lee, di po ba, sa trip to Quiapo, kahit naglalakad ka lang sa Quiapo, kahit naglalakad ka lang sa daan, marami ka nang pwedeng maging kwento doon. Madidevelop mo na yon. Kahit naglalakad lang yung tao, may kwento yan. Kada tao may kwento. Pero ngayon, dahil sa advancement ng social media at ng internet, parang lahat na pwedeng magkwento. Diba? Lahat na pwedeng gumawa ng content. So, hindi na siya limited to those people na may talagang distinct talent for writing. Ito, anybody can be a writer, anybody can be a content creator. And makikita natin, mas nagva-viral as sumisikat pa yung talagang walang formal training on writing. Totoo. Na medyo nakita rin po namin, naramdaman namin yung migration ng tao sa lalo ngayon ang daming mga social media na content na ang daming magagaling na Pinoy, lalo sa comedy. Usually comedy, di ba, pag ang daming magagaling, yung
bigyan mo lang sila ng cellphone, kaya na nilang gumawa ng nakakatawa. Walang training yun, sobrang raw nun, walang structure yung ginagawa nila. Pero nakakatawa yung ginagawa nila. Kasi nga tama kayo eh, nabuksan yun eh. Yung nawala yung exclusivity ng mainstream media eh. So, kahit paano yun eh, nakita, bumuka sa audience na bigyan ka lang ng cellphone, pwede ka nang gumawa ng content, di ba? Magre-release ka lang eh, ayun. Mm. Ikaw, Sherwin, paano ka nag-umpisa sa comedy writing? Ang simula ko talaga comedy na eh. Nung nag-apply ako kasi siguro dahil kailangan lang na gusto ko magsulat for horror talaga. Yun talaga yung sa akin, horror and other format. Kaya lang that time kasi comedy writer yung hinahanap nila. So ang nasa isip ko, ano lang to, stepping stone lang to. Makuha ko lang yung training, malaman ko lang yung industriya, kung paano ginagawa yan. Then lilipat na ako sa format or genre na gusto ko. Pero hindi una ako nakawala sa comedy eh. Lahat ng projects ko after that, comedy na talaga yung inaalok sa akin eh. So, hindi ko rin sinasadya eh. Lumabas lang yung comedy ko nung eto na, marunong pala ako nito. Akala ko talaga may iba akong gusto. Yeah. Ayun. So, Tapos dami. ngayon, nag-stand-up comedy na stand-up siya. comedy. Ano Mag-i-evolve naman eh. kaya ang sunod, Sherwin? The next 3-5 years, saan na pupunta si Sherwin Buenvenida? More, ang gusto ko talaga noon, hindi po directing eh. Producing po talaga ang kaya may mga produce shows ako na nakalagay sa yung kanina sinabi ni Ma'am Maricel. Yung po talaga yung gusto ko eh, to produce yung kung anumang content na kailangan. Producing po talaga ang ano ko. Pero ayoko ring iwan ng writing eh. Sabi nga nung isa meron po akong natutunan, meron pong isang head writer from US na tinuruan nila kami. Parang writer-producer siya. Sabi niya sa akin, I'm producing it to protect the script. Yun Yeah. po yung sinabi niya nun eh. Writer talaga siya inside, pero nagpo-produce siya. Siya ang producer para protektahan yung content, yung script. So, parang ganun din po siguro. Sabi ko, tama nga, ano. Talking about writing and producing, ito yung Coffee Break sa ABS-CBN. And it's Showtime Lenten Specials. Bitaw and Jefferson. Apo, actually nasa YouTube pa po yata yan eh. Ako po nag-produce nung dalawang tatlong na yun. Galing. Yes. Sir, pag ang mga shows na pinroduce ninyo sa Teleplay, tapos naipalabas siya sa ibang platform, let's say YouTube at ibang live streaming apps, ibang bayad yun, no? Naka-umbrella po siya sa contract na pagka nagbigay ka ng script sa network, property na nila yon eh. Kumbaga, nasa kanila na, hindi po ganun ka ang sa atin, ang sa Pilipinas eh, na may residual kang natatanggap. Kumbaga, pag pinalabas yan dito, may matatanggap ka, pinalabas sa YouTube, may porsyento ka. Sa po, hindi ganun eh. Nakapakete na siya, bayad ka na doon, kumbaga. So, nasa kontrata naman po yun, na gano'n. So, nasa iyon, kung ihahagal mo, makikipag-negotiate ka. Pero ako po, personally, wala akong contract na nagawa na gano'n eh. Although ideal yun eh, ideal sana yun eh. Para, kumbaga, para kang di ba, composer, para kang composer ng songs na yes, oo. Ginamit sa iba, dapat meron ka royalty. Pero sa atin po, hindi. Naka-package po siya. Ganon. Yeah. Hindi kagaya ng kanta. Yung pag dineliver mo, sa kanila na yun. Sa kanila na. Wala na sila kung ano. Oo, yun. Royalty doon. Wala nang royalties. Doon po nagkaroon na alam ko ng konting problema yung Itbulaga eh.
can I mention, sorry na mention ko na. Yung Yes. Itbulaga na title, doon sila nagkaroon ng problema na kung kanino Yeah. galing yon. Kaya lang Yeah. sinabi, property na yun ng producer dahil bayad na sila doon. So, ganong klaseng sigalot po minsan yung hinaharap ng mga creatives. So, Yeah. Although doon, dahil sa registration, nagkatalo. mm. Registration sa oo. yung copyright Oo. of the name. Pero ito kasing sa mga Writers? ginagawa nila, Hindi. kakontrata nila ang network. Mm. Pag-deliver nila, Wala na sila doon. hindi na nila kontrolado. Depende sa terms. Yan, Yeah. ni Sir. Mm. Pero kadalasan, pag bayad ka na, bayad ka na. Yeah. Kaya sisingil ka na lang po ng malaki siguro para sisingil ka na lang ng pinakamalaking kaya mo singilin para wala nang habol-habol. Oo. Yes. Kasi Pero maraming platforms. ang mangyayari niyan, sa sunod nila ng mga produkto, sasabihin na nila. Oo. Ano na oops, pwede ng mga kulatilya na after 1 year kung nandyan pa rin, meron na ako royalties. Ganon. Ganyan. Kasi papalabas na yan sa YouTube, papalabas na sa Netflix, papalabas na sa iba pang apps. Alam ko po ngayon kasi may mga sa movies may option na to do that yung instead of paying you upfront, nasa back end ka. For example, halimbawa, bigyan ko idea na, kumbaga, kung ang production budget ng isang movie ay nasa 100 pesos, at ang bayad ng script mo ay, sabihin natin, 5 pesos. So, imbis na kunin mo yung 5 pesos, hingin mo na lang yung 5% ng net or gross, depende sa usapan nyo, nung movie. Kumbaga doon ka magsusugal. Wala kang bayad, pero yung back end nun, nakikitain nun, gross or net, sa'yo mapupunta. Parang ganun po. Meron na pong pumapayag ng producers, independent producers na ganun. Yeah. Yan ang depende sa usapan. Yes. Oo. Pero siyempre, din yan yung along the way, the more experience you are able to gain, meron ka na ring mga kulatilya doon sa succeeding contract. Siyempre, ang presyo rin umaakyat na rin. So, yun, you can also ask for some yung fine-tunings sa inyong kontrata. Galing. Yeah. Galing, Sherwin, ha? And I would imagine ang industry is still growing. Opo. Still growing, no? And of course, talking about comedy, which is just one facet, of course, nabanggit mo nga, ang Pilipino will always have the talent to look for ways na pagtatawanan yung kahit anong sitwasyon, no? Tapos, yun, yung experience mo rin sa comedy writing will also bring you to other writings as well, no? Dahil yun nga, sa network mo, dami mo nang kausap, and so on, so forth. Wow. And then eventually, Sherwin, kahit na na siguro, matter of translating na lang yung jokes, no? To bahasa or para sa Indonesia, Malaysia, yung mga ganon, no? Darating, or Korean, who knows? Di ba? Galing. May mga ganun po nga sa streaming ngayon na Koreans, hindi sila nag-e-effort na mag-English Talagang yung lengguwahe din nila yung ginagamit nila. So, subtitles lang, di po ba? Minsan ayaw mo rin yung nagiging English yung salita ng mga Korean. So, ang gusto mo,
yung natural language nila, magsa-subtitle ka na lang. So, naging ano po yun naging advantage sa atin sa ating mga Pilipino yung gano'n. Lalo sa comedy kasi, hindi nata-translate minsan sa English yung joke Hindi siya hindi naiiba yung konteksto Kaya kailangan mo siyang ma-absorb in its purest form kumbaga yung pinaka ano niya. Iba-ibang pagka-deliver, pati yung salita, pati Mm. yung cursing. Yung emosyon nawawala, ma'am, di ba? Nawawala emosyon ng salita pagka nakadub. Pero Sherwin, may mga panahon siguro na serious ang pag-iisip mo, serious. Nakakagawa ka pa rin ng mga linyang comedy? Opo Wala ka sa mood. Kunyari, wala ka sa mood, no? Pero kailangan mag-produce ka. Are you still able to produce? Medyo mahirap po pagka ganun na may problema ka or may visit ka sa isang bagay, medyo hirap Medyo hirap po, honestly, medyo hirap siya na kailangan mo nang kumalma. Kailangan mo nang magpakalma kasi lalabas sa letra mo yun. Lalabas sa letra mo yung galit mo minsan Ang galing. Natural na natural Kaya galing mo, Sherwin. Galing mo. Nagsisinyas na si Shine overtime na tayo. Nasa title naman po. Kailangan yung title namin Ayun pala yun Yes, so di kasi pag nag-umpisa na kasi mahirap nang tapusin. Parang parang yung katipunan yun, punitin ng mga sedula. Ayun pala, para makakuha ng baril, kailangan may sedula. Ang galing mo. Isa pang sample dyan, Parang natin, yung may isang joke po ako na honestly, hindi ko maalala pero hindi ko maalala pero ito po siya, yung joke na to sa isa sa movies namin. Hindi ko alam kung nakarating sa inyo. May isang babae, nakasama lang siya sa nagmamadyong May dumating na bata, tarantang-taranta, sabi ng bata, Aling Vicky, yung anak mo nahulog sa imbornal. So yung babae sabi, ha? Tatakbo siya ngayon. Sinundan niya yung bata. Maya-maya, bumalik siya. Yung babae. Sabi, ano nangyari? Nakalimutan ko. Hindi nga pala ako si Aling Vicky. Hindi ko alam kung nakarating sa inyo yung joke na yun. Nag-viral po yun ng movie namin nila Direk Altantay. Altantay. Parang mayroon ako mai-share niyan. Sige po. Meron akong kababayan na daming anak, Sherwin. Mahigit 100 na anak. Sunod-sunod, no? Meron silang sari-sari store. So, mga bata kung saan-saan lang napunta, ganyan. Tapos, yun, yung ama. Dahil chances are, yung ina ang kabisado niya, mga anak. Pero yung ama, hindi masyado. Kaya minsan, nandun yung ama sa tabi ng sari-sari. And naguguluhan siya sa bata. Lumalapit sa kanya, magulo. Kaya sabi niya dun sa asawa niya, sino ba tong bata na ito? Bakit nandito sa tabi ko? Kaya sabi nung ina, anak mo yan? Hindi na niya kilala yung anak niya. Sa dami. Sa dami. Sherwin, salamat Thank you kami din po. ng parting message mo. Yung binigyan na tayo ng Yung another sample. joke. No? Pero Mm. anyway, parting message mo, which could be a joke or not, no? Pero yun, para sa ating audience, ano ang mensahe mo sa kanila, Sherwin, please? Sa akin po kasi gaya nung career ko na to, no, as TV comedy writer, hindi ko rin siya sinasadya. So, siguro ang masasabi ko lang sa iba, no, gawin nyo lang kung ano yung tingin yung kaya nyong gawin sa buhay nyo, no. Lalo sa mga kabataan natin ngayon na hindi nila alam kung anong gusto nilang gawin. Lalabas yun.
eventually. So, sundan nyo lang yon kung ano yung hilig nyo, kung ano yung lalabas ng katawan nyo, sisingaw yun yung talento nyo na yun. So, kailangan nyo lang siyang i-follow up kailangan maging porsigido kayo. Pag nasimulan nyo yun, tuloy-tuloy nyo na yun. Hindi kayo pwedeng nagsisimula ulit kasi sayang yung panahon din. Kumbaga, gano'n. Ako hindi ko maging comedy writer ako, pero nung once na nakita ko na ganito, mabubuhay ko yung pamilya ko, di ba? Tinuloy-tuloy ko siya. Kasama na yung disiplina doon at determinasyon. So, yun lang po siguro yung masasabi ko sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Thank you. Attorney? Yeah, Sherwin, at the end of every episode, my task is to sabihin ko rin, ano ang takeaway ko sa episode na yan, no? Ang takeaway ko ngayon, Sel, sa episode natin with Sherwin is this, yung sinabi niya na hindi niya in-expect na dito siya mapunta. Yeah. No, it was not as if na ang bata siya, talagang yan na ang pinapangarap niya, no? Pero nakita niya ang talent niya, and then yung talent niya led to writing. And then, yun, nagsulat siya, comedy writing. So, yun, kaya tinuloy niya. And ang galing ng yung commitment mo with what you want to do, no, with what you are doing. Yun yung sabi niya, huwag yung puro umpisa. Yeah. No? Kung anong inumpisahan mo, tapusin mo. Ay, Galing. Erwin, galing. Salamat. I like that. Good luck sa'yo, and I'm sure darating ang panahon na na siya, celebrity na masyado si Sherwin, no? Hindi ko makalimutan yung sedula mo, Sherwin. Salamat. Yes. Salamat po sa inyo. Salamat, Sir Sherwin, and of course, Attorney Sige. Oka, dagan salamat. And sa tanan nga nakiguban, dagan salamat, ug may ngapon ka rin yung tanan. Galing.